Magandang hapon po sa ating lahat at oras ng uwian. Alam ko ho ay marami sa atin ay naiipit na naman sa traffic at hayaan po ninyong samahan ko kayo ngayong 23 January 2025. Habang kayo po ay pauwi, yung iba siguro ay papasok pa lamang sa kanilang opisina, iba naman ang shift, yung iba naman ay naghahanda siguro ng hapunan at inaantay makauwi ang kanilang mga mahal sa buhay. At yun pa rin ang ating pag-uusapan, mainit pa rin na pinag-uusapan yung expose na inilabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong na rin ni Congressman Sid Ungab. Ito nga ho yung napakalaking anomalya dito sa 2025 unconstitutional budget sapagkat na-discovery na pag-alaman na puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya po nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Kanina po sa isang panayam ako'y natanong at sinabi ko walang sinabing blanco ang GAA. Ang blanco ho, paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget call na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumiti ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito o yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumiti ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag natapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-rati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures. To reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukala na at nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad yan, hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kayang bakit sila tumututol dito sa 2025 budget, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department. Yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki.
Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinhijack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang basihan kung bakit ito ay unconstitutional. Tinaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Kay Maniniktik TV Channel, Senator ko ito, Attorney Vic Rodriguez, laban sa mga buhaya ng bansa, blanco pinirmahan. Kay Noli Metangere, good people of the Philippines loves you, Attorney Vic Rodriguez, always and forever in our good heart. Salamat to. At kay Danny Ligo, Attorney, mabuhay po kayo at ang pinaglalaban mo, we always support you. Kayo po ang pinaglalaban ko. Ang pinaglalaban po ng hakbang na maisog, humihingi po tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So nabalangkasa po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang mambabatas na nagsasalita na ang blanco daw ho ay GAA. Walang blanco sa GAA. Doon nga kayo nabubuhol eh. Doon nga kayo ipit na ipit eh. Doon nga kayo nabulilyaso eh. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed Bicameral Conference Committee report. Ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita niyo na po yung flow. Pagkatapos sa Bicameral Conference Committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yung lamang mo ang papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the Executive Department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang Bicameral Conference Committee report. Doon ho tayo nagkakaproblema. Wala hong pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala pong sinabi si Congressman Sid Ungab na blanco ang GAA. Ito nga bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang na maisog, atin sila ngayong sinisingil at patuloy sinilin. Paano na naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Kasi nga ho, yung pinakita ko nung isang kagabi, yung ipinakita ko po sa inyo, panay blanco yung Bicameral Conference Committee. Report na daang bilyong piso, hindi po nila maitatanggihan. And I will just like to mention his name again sapagkat tama ho yung pagbabalita niya. Yung reporter po ng UNTV, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Asher, if I may not, para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon sapagkat isa po siya sa nakakuha ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang Bicameral Conference Committee report, kaparehas po ng ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Pinakita po yan ni Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV, maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami pong naka-download na ng video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung ipinakita naming dokumento. Ganon din ang dokumentong nasa Senado na blanco, yung daang bilyong pisong na nakalagay po doon sa Bicameral Conference Committee.
Banggitin ko lamang po si Jesse, shout out po from 10 ID Davao. Mabuhay po kayo, Jesse. Kay Hakima, bakit po hindi nagsasalita ang panig ng Senado at ang panig ng Kongreso? Yun nga po ang dapat nagpapaliwanag dito ay ang mga mambabatas. Subalit, masyado pong naging mabilis ang naging tugon ng Executive Department at sinabi nga nila walang blanco sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco sa GAA. Wala hong nagsabing may blanco sa GAA. Ang sinasabi namin, blanco po yung Bicameral Conference Committee. At yun nga ho, yung final certified and napirmahan na pong versyon ng Bicameral Conference Committee report, naging tinatawag na po itong enrolled bill o yung General Appropriations Bill. Hindi ho pwedeng maging enrolled bill kung ang basihan mo ay panay blankong Bicameral Conference Committee report. Hindi ho kasi sila aabot sa halagang 6.32 trillion kung panay po blanco yung kanilang numero. How did they arrive at the figure of 6.32 trillion pesos kung panay blanco, daang bilyong pisong blanco ang nandoon po sa Bicameral Conference Committee report? Final na po iyon. Pirmado, ratipikado ng dalawang pulutong ng Senado at ng mababang kapulungan. Pati po nung kanilang chairperson po ng Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Committee on Appropriation ng mababang kapulungan, pirmado. Kaya po final na yan. Meron nung nagpapalusot na draft pa lang daw ho yun. Pagka-draft, yan po yung piraso ng papel na maaari mong idiretso sa basurahan, kaya pwede mong itapon. Ang draft ho ay hindi kinakailangang i-ratify. Ang draft ho hindi kinakailangang pirmahan. Draft nga Kaya lang, ipit na po sila, kaya kung ano-anong pagpapabago ng kwento dito sa ating paniningil ng transparency and accountability. Ngayon, tumuloy po tayo doon sa accountability. Importante po na malaman natin sino who filled up those blanks amounting to hundreds of billions of pesos. Why do we have to know? Why do we have to establish the liability of those who filled up those blanks sa final Bicameral Conference Committee report? Kasi ho, criminal po yung ginawa nila. Yung pagpasa ng isang final Bicameral Conference Committee report na puno ng blanco na bilyon-bilyon, daang bilyong pisong halaga, criminal po iyon. Pera po ng taong bayan yan Yan po ay malinaw na paglabag sa ating revised penal code. Yung ating Kodigo Penal, yung ating mga batas sa kriminal, bawal po iyan. Yan po ay may tatawag na crime against public interest. Yung ginawa po nila ay violation of Article 170 of the revised penal code. Ano po yung Article 170? Ito po yung falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una, kinakailangan merong bill. Ang Kongreso, meron po silang bill yung General Appropriations Bill, yung panukalang budget for 2025. Pangalawang elemento, meron pong nag-alter o nakialam o nagbago ng mga salita o di kaya sa nangyayari po ngayon sa ating budget sa mga halagang nandoon sa General Appropriations Bill. Bakit natin sinasabing may nakialam na ibang tao bukod sa Kongreso o sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat ang pinasa po nila, ang pinirmahan po nilang final Bicameral Conference Committee report ay yung punong-puno ng blanco sa nagkakahalaga daang-daang bilyong piso. Pangatlo, meron pong nagbago. She, he, or they altered yung mga figures po doon sa Bicameral Conference Committee. Worse, doon sa General Appropriations Bill. Bawal po yun dahil wala silang otoridad. Kung ang Bicameral Conference Committee ay wala pong authority na makialam, hijackin, baguhin at palitan ang panukalang budget ng Executive Department at pati na
Yung version na binalangkas sa mababang kapulungan at sa Senado, wala pong otoridad ang tinatawag nating third chamber o yung third house, yung Bicameral Conference Committee, lalo pong walang otoridad, walang kapangyarihan yung tila, mistula, fourth chamber or fourth house. Sino po yun? Yun po yung ating dapat malaman. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Sapagkat yung pang-apat na elemento para po ito'y paglabag sa Revised Penal Code Article 170, yung tinatawag po nating falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng bill. Ito talagang nagbago sapagkat punong-puno po ng patlang o blanco yung naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill. Merong nakialam, merong fourth chamber, merong fourth house. Kung matatandaan ho ninyo, magbalik tanaw po tayo at sariwain lang natin ang inyong alaala. Medyo may ginawang propaganda rin ang executive department noon na busy-busy daw sila at kahit magpapasko, kahit magbabagong taon, kanilang riniribisa yung panukalang budget for 2025. Pati po iyon, bawal yun. Sila ba ang nagbago ng mga halaga? Sapagkat kung sila, yun po ay pag-amin that they have violated Article 170 of the Revised Penal Code, yung falsification of legislative document. They falsified sapagkat binago nila. Yung bang pinapakita nilang larawan na sila'y busy-busy, meron ba silang pinalitang halaga? Meron ba silang binura? O meron silang dinagdagan? Meron silang binawasan? Bakit po bawal yan? Sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Ulit, babalik huli tayo sa saligang batas. Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Malinaw po dyan. Walang authority ang tanggapan ng Pangulo o ng Executive Department kahit ang Sekretaryo ng Department of Budget and Management pakialaman. Yang General Appropriations Bill. Criminal act po iyan. Yan po ay crime against public interest. Pera po kasi ng sambayanang Pilipino yan. Kay Rick Morales Junio, Go Attorney Vic, ilabas mo lahat para mabulabog ang buhaya. Kay must lift ba? Tama. Ibunyag ang mga anomalya para sa bayan. Tama po, ito'y dapat pinag-uusapan natin. At nakakatuwa dahil marami na pong nag-uusap tungkol sa ating kaunang budget. Dati-rati ho, hindi pinag-uusapan ito. Ngayon mainit na mainit pinag-uusapan dahil nga nahuli na bisto, sabi ko nga ho, slam dunk evidence yung ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nadiskubre ni Congressman Siguna. Uulitin ko babalik ko kayo sa sentro ng usapin. Huwag ho kayong magpapadala doon sa mga nagpapakalat ng fake news na sinasabing walang blanco yung GAA. Tama po, walang blanco yung GAA. Yun nga ho ang dapat nilang sagutin. Sino ang naglagay ng mga halagang blanco na doon sa Bicameral Conference Committee report? Kanya hindi naging blanco yung GAA. Bawal po kasi iyon. Ang tanging merong authority lamang ay yung ating mga mambabatas. At meron ding nagpahayag ng isang araw na mambabatas na pinirmahan daw niya at kung may blanco, inutasan niya yung kanyang mga staff na sila na lamang ang magkumpleto ng mga blankong kanilang iniwan. Bawal din po yun at yun ay pag-amin. At yung mga staff na nakialam diyan sa mga blanco na nagkakahalagang ₱100 bilyon, kayo po ay nabimiligrong makasuhan ng paglabag sa Article 170 of our Revised Penal Code. Kayo po ay nanganganib na makasuhan. Delikado po kayo sapagkat yan po ay falsification of legislative document. Yun lamang po yung una nating nakikita. Marami pa pong paglabag dyan sigurado sa ating mga criminal laws dito na umiiral.